大家早安，真欢喜欢迎大家来到内湖中华基督教会联合主日崇拜。无论恁是伫现场，还是伫网顶，咱拢满心欢喜甲恁聚集，三甲敬拜主. Isang napakainit at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Masaya po kaming makita kayong lahat. Narito man kayo sa sanktuaryo o nakikibahagi online sa ating pagsamba ngayong umaga, tunay pong kagalakan na kayo ay kasama namin sa araw na ito. Sa taong 2026, ang ating tema ay Journeying On with Jesus. At mula sa buwan ng Mayo hanggang Agosto, ang ating sub-theme ay Experiencing the Miracles and Messages of Jesus. Sa pagsisimula po ng ating pagsamba, ihanda po natin ang ating mga puso at ituon ang ating isipan sa Kanya. Ang ating muling nabuhay na tagapagligtas at ang tunay na prinsipe ng kapayapaan. Tilan kai si kiang pai si chun, niulan ipipansim, yan sai chia pe bokso, tuanyalan kito. Before we begin, may we have a moment of silence. Let's take some time to remember the God we serve, how He has moved in our lives, how He has changed us, and how He is actually calling you to be part of His kingdom. Reflect upon the goodness that it has showered upon you for the whole week. Marapatin po nating magpasalamat at maging handa upang sa ating pagsamba. Muli nating gunitain ang nagdaang linggo, kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay, kung paano siya naging sapat sa gitna ng mga pagsubok, kung paano niya tayo inaruga mula sa isang lugar ng kadiliman, puno ng kalungkutan, patungo sa isang sandali ng kapayapaan, patungo sa isang pusong punong-puno ng ligaya. Manalangin tayo. Ama, dakilang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay sa mundo. Ikaw ang Diyos na siyang hari, nagpakumbaba, bumaba sa mundo upang iligtas kami sa aming kasalanan. Ikaw siyang nagbuwis ng dugo upang hugasan ang aming karumihan. Dakila ka, O Diyos, at dapat ka bigyan ng papuri ngayon at magpakailanman. Sa umagang ito, sa gitna ng mga pagsubok, kawalan, dalamhati, pagdurugo ng puso, nananatili sa bawat isa ang pag-asa na alam namin, Ikaw ang Diyos na siyang tutugon sa sandi ng aming pangangailangan. Ikaw ang dakilang manggagamot na gagamot sa aming sugat at siyang hihilon sa aming basag na puso. Ikaw ang Diyos na nagbigay
sa iyo rin ang karapatan upang kunin to pabalik. Dakilang Diyos, maraming salamat. Halos nasa gitna na kami ng taon, ng taon nito. Marami kaming pagsubok pinagdaraanan, lalo na sa aming iglesia. Marami kaming nawalan na manggagawa. Lubha po kaming malungkot at nangangailangan ng iyong comfort, nangangailangan ng iyong pagmamahal. Muli mo kaming hipuin at madama ang iyong pagmamahal, O Diyos. Sa gitna ng aming agam-agam, isa lamang ang aming kasiguraduhan. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin at hindi kailanman nagbabago at patuloy kang magiging tapat sa araw na darating. Sa gitna ng aming agam-agam at mga question na hindi masagot, ikaw pa rin ang siyang Diyos na karapat-dapat naming sambahin. Hindi nagbabago. Patuloy kumikilos, gumagabay sa bawat isa. Sa mga plano ng aming iglesia, sa bawat ministry na aming gagawin, dalangin po namin, gabayan mo po kami sa aming gagawin, lalong-lalo na ang aming mga leaders na siyang humaharap sa kaaway. Dalangin po namin sa gitna ng mga spiritual battle na kanilang hinaharap. Protektahan mo ang bawat isa. Maging man ito sa physical o spiritual na laban, dalangin po namin, protektahan mo ang bawat isa. Sa aming bansa na patuloy na umaharap sa krisis, dalangin po namin ang kaayusan ng puso ng bawat leader naming nahalal. Dalangin po namin na mabago mo po sila ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong plano. Dalangin po namin itong umaga, bagamat marami kaming mga iniisip, bigyan mo po kami ng isang puso na nakafocus lamang sa iyo, handang sambahin ka, hanggang purihin. Dalangin po namin na gamitin mo ang iyong sugo, si Pastor Bransuelo, upang may pahayag ang iyong nais. Ihanda ang bawat puso upang handang makinig at tumanggap. At sa isang umagang punong-puno ng papuri at pasasalamat, tanggapin mo po ang aming awit, ang aming tinig. Ikaw lamang ang aming nilalwalhati ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Guan Xiong Te, Chok Hoklan, Mui Ziwi. Alam po ba natin na ang bawat mananampalataya ay we are involved in a battle. We are raging in the spiritual realm, in the realm of the supernatural. Kaya handa po tayo sa bawat sandali. Dahil tayong mga naglilingkod sa Panginoon tayo ay naharap sa isang digma, sa isang laban na hindi natin nakikita, sa isang supernatural na kung saan ay hindi natutuwa ang kaaway sa ating, especially sa mga believers na naglilingkod sa Kanya. Hayaan nating basahin ang ilang talata sa ating worship, mga awit, Siyam 1-2. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Sabay-sabay po tayong lahat. Dahil sa inyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Psalm 9-12. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. 詩篇9章第1節第2節，我要一心稱謝耶和華，我要傳揚你一切奇妙的作為，我要因為你歡喜快樂，只怪者，我要
高雄列名。牛咱同心敬拜主，对敬拜团带领，落将荣耀归乎伊。Ihanda po natin ating sarili. Sabay-sabay po tayong sumamba sa Panginoon habang tayo'y pinangungunahan ng praise and worship team na may pusong nagtutuon sa pagbibigay luwalhati sa Kanya. Good morning, UEC Church of Santa Cruz, Laguna. Ngayong umaga, maaari po ba nating batiin ng Happy Mother's Day ang ating mga ina? Kung may katabi po kayo, batiin niyo po ng Happy Mother's Day. Yan. Okay, so this morning, let's set our hearts to worship our awesome God. Hallelujah, Lord. We praise you. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free and make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Truly, you are awesome, God. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle to set the captives free and make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. We declare your greatness, O God. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle to set the captives free and make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah, Lord. Blessed be your name, O God.
Every blessing you pour out in our lives, Lord, we turn it back to you in praise. Hindi lang, Panginoon, sa kasiyahan, Panginoon, at sa kasaganahan, Panginoon, kundi sa kabila ng kabiguan, Panginoon, magdadalamhati, Panginoon. Patuloy ka naming papupurihan, Lord. Blessed be your name, O God. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, with pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Come on, church. Let's continue to sing out to our God. Hallelujah, Lord. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away, God. Yet we still continue to praise you, our Father. Despite the suffering, Lord, despite the loss, Lord, we continue to give praise to your name. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Thank you this morning, Lord, for being with us, Lord.
Thank you because whenever we speak your name, Lord, there is the power in your name. There is healing in your name, oh God. And we can break the works of the enemies through your name. Thank you for the assurance, Lord, that you have given us. So as we speak your name, Lord, this morning, may it bring healing. May it bring power over the enemies. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing, Lord. Your name is Yes, your name is life. break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows,
speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, our God. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakunan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakunan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, Panginoon. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan.
imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, O God. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Yes, O God, tunay na dakila ka, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo. We lift your name on high, O God. We give you the highest glory and the highest praise, O Lord. Thank you, Lord, for your presence. You may all be seated. Salamat po, praise and worship team. Minsan pa ating parangalan ang ating mga mothers sa oras na ito. Alalahanin natin ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang selfless effort na ating nararanasan alang-alang sa mga family. Pwede bang palakpakan natin ang lahat ng mga mothers? As followers of Christ, we are living in this world fighting not against people, but against principalities. The battles we face are really spiritual, and it is our greatest comfort that our Savior is greater than any powers, natural or supernatural, lurking in this world seeking to distract and destroy us. Tayo po ay maghanda na sa pagtanggap sa mensahe ng ating Panginoon sa pagbasa ng salita mula sa Efeso, Kapitulo 6, talatang 10 hanggang 20. Our passage this morning is found in Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. Sa Tagalog po natin basahin bilang 10. Ephesians chapter 6, 10 to 20. In Tagalog. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan to, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon,
Makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa pagpatnubay ng Espiritu. Lagi kayong patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din na inyong ako'y ng osdong panalita upang buong tapang kong maihayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa magandang balita, ito, ako'y sinugo at ngayong nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maihayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng salita at sa pagpapadala niya ng mensahero. Praise the Lord. We are truly glad and blessed to have with us today our speaker, Mr. Jonathan Edwards J. Banzuelo. He is a professor of philosophy and theology at Phoebus College of Bible and also a broadcaster on 702 DCAS, FEBC, through the program Conectado. He faithfully serves as a pulpit minister at Christian Gospel Center at Valenzuela. He holds an AB in theology from Phoebus in 1993 and a master's degree in philosophy from Diliman, UP Diliman in 1998, and is currently pursuing his PhD in Philippine Studies at UP Diliman. He is a loving husband to Remy and a proud father to Hannah. So let us all welcome Mr. Jonathan Edwards Banzuelo as he shares God's word with us today. Sound check. Well, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Well, sa mga nanay po dyan, Happy Mother's Day. No? Medyo may karanasan po ako sa pagbati sa mga nanay ng Happy Mother's Day. Mga ilang taon na nakakaraan, may kapitbahay po kami. Sunday morning, binati ko po, Happy Mother's Day. Ang sabi sa akin, same to you. Kaya nagtaka ako, mother na ba ako? Well, kung inyo pong mapapansin, meron tayong serye na tinatalakay patungkol po sa mga himala ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Siguro ang pagtataka ninyo, ba't nauwi tayo sa spiritual warfare? Tumalon po ba tayo? Actually, hindi. Ano po? Pag pinag-uusapan po yung mga himala ng Panginoon, makikita po natin ang iba't ibang kategorya niyan sa banal na kasulatan. By definition, no, yung pakahulugan. Ang himala ay yung mga okasyon or yung occasional na pagkilos ng Diyos sa sangnilikha para ho kanyang galawin yung natural order. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos po ay gagalaw yung mahimalang kapamaraanan, yung mga bagay na iniisip nating imposible. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay kanya pong gagalawin. At yun nga ho, makikita natin yung pagsasakatuparan ng kanyang katotohanan at pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Well, ano-ano ho ba ang kategorya? Well, napag-usapan na ho natin siguro dito sa ating church yung elemental na mga miracles. No? Yung tubig ay naging alak. Nandun din ho yung tinatawag nating pagkilos ng Panginoon na may kinalaman po sa human existence. Nandyan po yung healing. Nakita po natin na ang mga pilay na hinipo ng Panginoon, yung bulag, ay nabigyan ng kagalingan. At hindi po itong pilay na natapilok, konting hilot, umokay na. Hindi ho ganon. Ito po ay lame since birth.
At yung blindness ay ganun din po at pinagaling ng Panginoon. Nandun din yung kanyang pagkilo sa kalikasan in relation sa karanasang pangtao na mayroong patay na kanyang binuhay. Alam natin si Lazaro, yung kapatid ho ni Mary at ni Martha, ay binigyan ho niya ng pagkakataon na magbangon mula sa mga patay kahit ilang araw na po ito na namatay na. At the same time, ay may kita rin po natin na ang mga himala ng Panginoon is also in connection to nature. Alam po natin na yung bagyo ay pinahinto ng Panginoon nung sila po ay naglalaot kasama yung mga alagad. Pero ito ho, no, pagka tinignan natin for example yung Mark chapter 1, 21 to 28, babasahin ko po sa inyo ito. They went to Capernaum, and when the Sabbath came, he entered the synagogue and taught. They were astounded at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Just then there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him." And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. They were all amazed, and they kept on asking one another, "What is this? A new teaching with authority? He commands even the unclean spirits, and they obey him." At once his fame began to spread throughout the surrounding region of Galilee. Alam niyo, ito pong mga himala ng Panginoon, kung tutuusin po natin, ay merong kategoryang nabanggit tayo kanina. Usually, ang word ay occasional. Intervention of God na gagawa siya ng isang bagay na supernatural. In this case, pagka sinasabi po natin kasing pagpapalayas ng masamang spirito, hindi lang yan occasional. This is with regularity. Pag may tao na lumalaban ng spiritual na labanan, basta ginamit yung pangalan ng Panginoong Jesus, yung salita ng Panginoon, ay pwede niyang daigin yung kalaban. So yun yung difference. Kaya rin natin kinakategorize siya as one of the supernatural workings of Christ dahil alam naman natin kung tao lang hindi mo natin kaya yung labanang spiritual. Bakit? Nakalagay sa Biblia eh. He has created man a little lower than the angels. Yun pong mga demonyo at yung diablo mismo si Satanas ay dating anghel. At sila po ay nagrebelde laban sa Panginoon. At dulot po niyan, sila ngayon yung tinatawag nating demons, yung mga tagasunod ni Satanas na mga fallen angels. At si Satan, siya rin po yung tinatawag na devil na dating si Lucifer. Pagka tinignan po natin ang miracles of God, ito rin ay pagpapatunay na siya po ay hindi transcendent. Ano ho ba yun? Malayo ba ang Diyos sa atin? Nung nilikha ba niya ang mundo, nilagyan niya ito ng tinatawag nating batas na pangkalikasan, lumiban na ba siya? Kaya ba'y mahilig sa bidya okay? Di ba may kantang, God is watching us from a distance, mali yun. Ang mga himala ay isang pagpapatunay na ang Diyos ay immanent. Ang ibig sabihin, siya po, bagamat siya ay nandun sa kanyang luklukan sa sangkalangitan, ay nangingialam sa karanasan ng buhay ng tao dito sa lupa. At ang mga himala po niya ay patunay. Ngayon, pag pinag-uusapan po natin ang spiritual warfare, no, ay kinakailangan na natin makita kung saan po ba ito nagmumula. No? So pag tinignan po natin yung background, ito ay kadalasan may kinalaman sa paglayo ng tao sa kalooban ng Diyos na kung titingnan natin sa Henesis Kabanatang 3, ang pinagmumulan po nito ay yung pagkakaroon po natin ng pagsuway sa layunin ng Diyos dahil merong manunokso. No? Kaya napakahalaga nating makita yan. Ano ang sinabi ng Panginoon kay Eva at Adan? Pwede niyong kainin ang bunga na kahit alinman sa mga puno na nandito sa hardin. Maliban sa puno na nandun sa gitna ng hardin, yung puno ng mabuti sa masama. Pero makikita ninyo, pagdating ng manunokso, ano po yung kanyang ginawa? Pinagduda niya sila sa salita ng Diyos. Talaga bang sinabi ng Panginoon? Yun po yung kanyang hamon eh. Alam ni Eva at Adan yung pamantayan. Pero sa kabila ng yan, nagbigay po siya ng tinatawag nating counterfeit na katuruan. Ibig sabihin, bulaang katuruan. Ang sabi niya, hindi. Pag kinain nyo yung bunga na yan, malalaman nyo yung mabuti sa masama. Magiging parang Diyos kayo at hindi na kayo mamamatay. 3 kasinungalingan na atin hong makikita naging dahilan kung bakit nahulog sa pagkakasala ang ating unang mga magulang. Una,
Alam ba natin ngayon kung ano yung mabuti sa masama? Sabi nga sa Biblia, di ba? Nung may kinalaman sa pagpapadala ng Panginoon kay Jonah sa Nineveh, sa sobrang itong mga taong ito, gumagawa ng kung ano-ano Hindi nga nila malaman kung ano pinagkaiba ng kaliwang kamay sa kanang kamay. Ano ho pinapatunayan nun? Na yung mga tao doon, hindi na ho malaman ano ba ang pamantayan ng moralidad. Ano ba yung mabuti, ano ba yung hindi mabuti. May kanya-kanyang imbensyon. So, ibig sabihin, lito ang tao. Kaya kinakailangan ihayag ng Diyos ang kalooban niya sa atin para malaman natin ano yung tama, ano yung mali. Tama po ba? Pangalawa, hindi naman ho tayo magiging Diyos. Ang Diyos ay creator. Kahit nga si Lucifer hindi pwedeng maging Diyos. Kahit ginusto niya. Dahil nilikha lang siya. Hindi siya pwedeng umakyat sa kategorya ng manlilikha. Ngayon, tingnan niyo ho katabi ninyo. Sa tingin niyo ba, Diyos na yan? Hindi ho tayo pwedeng maging Diyos. Kabulaanan ho yun. At yung pangatlo, hindi ho tayo pwedeng hindi mamatay. May binanggit nga ang Apostol Pablo, di ba? Sa unang Korinto, kabanatang 15. Bagamat malungkot na bahagi na ating buhay yung pagkakawalay na pisikal, pero ang pag-asa daw natin ay ito. Ang mawala sa laman o sa katawan ay mapunta naman sa presensya ng Panginoon kung ikaw ay merong kaugnayan sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Tama po ba? Yun yung assurance na ibinibigay sa atin. Pero ang lahat ng yon ay hindi ho pinaniwalaan ni Eva at Adan, yung babala ng Diyos, tinanggap yung temptasyon o panunukso ni Satanas na hulog sa pagkakasala and disobedience. Yun po yung pinakauna sa kasalanan ng tao. So, pag pinag-uusapan po natin yung spiritual warfare, ito po yung pagkakaroon ng pagtutunggalian ng dalawang kaharian. Yung sa Diyos na siyang sa kabanalan at katwiran, at yung sa diablo na nasa kasalanan at kasamaan. At ang kinakailangan ho maging malinaw sa atin, wala hong gitna ito. Ito ay dalawang panig lang. At titiyakin mo dapat na ikaw ay nandun sa panig ng Panginoon. Kaya nga ho sinasabi dito, ang ating labanan ay hindi flesh and blood. Ibig sabihin, minsan ang iyong kinaiinisan ay tao. Minsan ang iyong kinaiinisan ay sirkumstansya. Pero sa likod ng lahat ng yan, may nambubulabog sa atin. At mamaya ay makikita natin na ang gumagawa ng mga pamamaraan para tayo ay alipinin, para tayo ay pagmukaing talunan, ay walang iba kundi ang kaaway. So, ano ang mga battlegrounds na ating buhay? Yung una ay personal. Tandaan po natin, gusto niyang aligagain ang ating isip at maging ang ating puso. Mamaya makikita natin sa tatlong level ng pangingialam ng kaaway sa ating buhay. Yung pangalawa ay relational. Kung napansin niyo binasa sa atin kaninang Efeso kabanatang 6, 10 hanggang 20. Yan po yung tinatawag sa Biblia na mga talata tungkol sa armor of God o yung baluti ng pananampalataya. Alam niyo ba yung mga nasa ibabaw na talata niyan ay tungkol sa family? Alam niyo kung bakit? Isa sa mga unang tinatarget ng kaaway, yung individual at yung kanyang sambahayan. Kaya nga bago binigay yung armor of God, nilinaw ng Apostol Pablo, ano ang kalooban ng Panginoon sa isang household ng mananampalataya. Very important yan. Naglagay ng struktura para makatiyak po tayong maproteksyonan natin ang ating mga pamilya, ang ating mga ugnayan. Pangatlo ay lipunan. Minsan iniisip natin, bakit ganun? Ang sama. Ba't ang mga tao ngayon, iba-iba na ang mga panuntunang pangbuhay? Hindi ba? Pwede na yung ganito, pwede na yung ganyan. Hindi yan yung nakasulat sa salita ng Diyos. Yan nga po Minsan pinaiikot tayo na ang pinagmumukha okay ang isang bagay dahil marami ang may gusto. Pero tatandaan natin, pag pinag-uusapan po kung ano ang pamantayan ng tama at mali, ito ay dapat ang source Diyos lamang. Lito ang tao Di ba? Tayo po ay deceived. Nalilin lang tayo kung tayo ho ang masusunod, di ba? Magkakaroon ho ng problema. And then yung pang-apat, yung tinatawag na universal. Ibig sabihin, may mga kapangyarihan na talagang gumagawa ng kapamaraan ng guluhin tayo. Sa aklat ng Daniel, ay meron hong isang bagay na binigkas doon ang anghel ng Panginoon kay Daniel. No? May mga puwersang pumigil sa kanya bago siya makarating. So, ibig sabihin, may mga labanan na spiritual. Hindi man natin nakikita, pero nagaganap. Ngayon, tingnan po natin. Pag pinag-uusapan po natin yung mga tinatawag nating naapektuhang spiritual, ano yung tatlong level na ginagamit ng kaaway? Tandaan natin, ito, yung unang dalawa, baka pwede pati yung pangatlo ay maging karanasan natin. Pero lilinawin natin kasi yung pangatlo. Doon sa kinaharap ng Panginoon, naalala ninyo, nangangaral siya So nangangaral siya ng may kapangyarihan.
Usually, yung gawa ng kaaway, hindi lang po yan nagmamanifest dahil sa compromise. Ito rin po ay nagmamanifest to disrupt. Ano yung gustong guluhin o i-disrupt ng kaaway? Gusto niyang i-disrupt yung tinatawag po nating magandang takbo at yung pagiging matagumpay ng gawain ng Panginoon. Bigyan ko lang kayo ng mga sample. Ito ay from a personal experience. Alam niyo yung DAP, malapit-lapit kayo sa Tagaytay. Doon ho, minsan nangangaral ako doon sa DAP. Ano yun students camp. Hindi ba may mezzanine ho yung kanilang pinaka-conference area Hindi naman namin naalaman kung saan nanggaling. Habang nag-uusap po kami, yun, spiritual warfare, yung pinatatalakay dun Biglang may pusang tumalon, galing ho dun sa mezzanine, pababa. Ay di nagkagulo lahat, no? Nung minsan kinuwento ko sa aking ama, naging ministry din niya itong mga spiritual warfare. Sabi niya, minsan nasa camp siya. Kung alam niyo po dyan sa may bandang Bataan, may New Tribes Mission, dati dyan ang mga camp nangangaral ho siya, yun po tabi ng bundok. Kung kailan daw nagbibigay ng challenge, kikilalanin niyo ba si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay? No? Bigla ho may ahas na dumaan doon sa gitna, talo ng lahat ng tao. Sabi niya talagang ganyan. At doon din sa Bible School, imagine mo, ito po ay Bible and Missions Conference ng PBS, yung mga estudyante china-challenge para ma-revive. Biglang kung kailan nandun at mangangaral na at hahamunin na yung mga tao para sa, "Here I am Lord, send me." Biglang may paniking nagliparan sa halip na sa speaker matuon, "Hi!" Biglang nagkakagulo. Minsan iniisip natin, tsumamba naman. Parang hindi na tsamba. Sabi nga nila, pag higit sa 1, 2, 3, 4 na beses, hindi na tsamba yon. Pattern ang tawag doon. Ano po? Gumagawa ang kaaway. Ngayon, paano siya pwedeng gumawa sa atin? Yung una ay obsession. Ano ba yan? Titingnan natin in detail mamaya. Pangalawa ay oppression. And then pangatlo ay possession. Dito ho, mamaya may lilinawin tayo. Ano? Kasi minsan dito may kalituhan ng mga mananampalataya. Yung una muna, pag sinabing obsession, ang binabanggit po dito, it is a persistent, unwanted influence or fixation, often seen as an energy, entity, or thought form that captures a person's mind and disrupts their will, frequently leading to emotional imbalances or unhealthy preoccupation with ideas or people. Pag sinabi ho nating obsession, ibig sabihin, napatutuon ng kaaway ang iyong isipan, ang iyong puso sa mga bagay na naglilihis sa iyo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga pag binasa natin 1 John chapter 2 verse 16, ano yung tatlong kategorya? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Bigyan ko lang ho kayo ng sample sa obsession. Meron akong kausap noon. Sabi niya, ang laking pasalamat ko, Pastor, na ako ay tinawag ng Panginoon at na-encounter ko ang kanyang katotohanan. Businessman din po ito. Sabi niya, kasi sa buhay ko, ang lagi kong hinahabol ay 0. Sabi ko, sino ba mahabol ng 0? Kaya ba ba'y nasubukan? Di takang-taka ko, sabi ko, anong ibig mong sabihin? Kasi Pastor, di ba pagka ikaw ay nagdadagdag ng ipon mo sa bangko, ano ba ang tinitingnan mong number? Kung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabi ko, ang highest value is 99. Hindi, 0. Bakit? Pag may 100 ka, gusto mo madagdagan ng 0 sa dulo, magiging... Tapos, hindi ka satisfied doon, gagawin mo, lalagyan mo uli ng 0. Ano naman yon? Hahabol ka na naman. Hanggang yan ay maging milyon, daang milyon, trilyon na nga, hindi pa natatapos Bakit? Insatiable ang tao. Kaya yun nga sinasabi, lust of the flesh and the lust of the eyes. No wonder, ang banggit ng Panginoon doon ay isang spiritual obsession. Bakit naging spiritual obsession yung paghahabol sa salapi? Hindi sa masama yung pera. Yung pera, lagay mo dyan, wala namang gagawin yan It is the love of money, which is the root of all kinds of evil. Nung sinabi ni Jesus, di ba? You cannot serve 2 masters. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng 2 Panginoon. Mamahalin mo ang isa at kapopuotan mo yung isa. Anong ibig niyang sabihin? Binanggit niya You cannot love both God and Mammon at the same time. Hanapin niyo kung sino si Mammon. Yan ay God of prosperity ng mga pagano. Na ito yung kanilang sinasamba para makuha nila yung swerte o yung dami ng pera. On the other hand, walang masama ang Panginoon yung nagbe-bless din sa atin materially. Pero hindi yun ang ating pinaka-ultimate goal. At hindi natin sinasabing by hook or by crook. Gusto natin sa alituntuning magbibigay kapurihan sa Diyos. Kaya nga may pamantayan tayo Ano man ang iyong gagawin, gawin mo sa kapurihan ng Panginoon. So tatandaan po natin. Ano pa ang obsession natin? Pwedeng hindi material na bagay.
May mga tao minsan na obsession ay pag-ibig. Nako, no? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit, bawal ho magalit sa guest speaker. Pero nakarinig na kayo niyan. Sa radio drama, magtataka kayo. Baka minsan sa personal na buhay. Ito, hindi ko naman alam ang inyong kasaysayan. Pero minsan, di ba, lalo na ako, tagapayo rin minsan, Pastor, hindi po ako mabubuhay pag wala siya. Ayan, ganyan ang mga lengguwahe. Hindi mo maintindihan, hindi makakain, hindi makatulog, at hindi makapag-isip ng matino. Paglipas na maraming taon, mag-uusap kayo uli. Ano ba nangyari dati? Nahihiya nga ako, Pastor, wag na natin pag-usapan. Bakit nga ba ganun noon? Patay na patay talaga ako eh. Hindi mo maintindihan. Pero na-obsess ka, nakuha natin. Ano pa obsession natin? Obsession din ho natin ang galit. Ang galit, bagamat siya ay kasama sa ating mga responses and emotions. Kailangan nating bantayan, kaya may self-control eh. Kasi nga, baka mapukaw tayo niyan. Naalala nyo sa isang preaching ko dito, binanggit ko sa inyo, gaano ka man katama, kung habang pinapatunayan mong ikaw ay tama, mukha ka namang may tama, mali ka pa rin. Ang punto roon, pwede kang, sino dito? Ay, nasa church tayo. Ito naman, hindi ko kayo gustong, huwag nyo nalang tingnan katabi ninyo. No? Sino sa inyo nagkaroon na ng kalaban o kaaway sa buhay na ito? Pakitaso ang kamay. Yung totoo. Wala naman ho sigurong masamang magpakatotoo tayo. Hindi ko naman tatanong i-interviewin pa kayo. Narinig nyo na yung kasabihan? Kaaway mo na, idol mo pa. Maniwala kayo sa akin. Hindi mo maintindihan, galit na galit ka. Yung kaaway mo, lumayo ka na, nasa isip mo wala. Kakain ka, naisip mo hindi. Matutulog ka na, naisip mo hindi. Pagising mo, naisip mo hindi. O, hindi ba? Kaaway mo na, idol mo pa, hindi mo maintindihan, napaka-obsess mo dun sa galit. Kaya minsan pag humupa, lalo na't may nagawa ka at nasabing hindi ka aya-aya, naisip mo, ba't ba nauwi sa ganon? Tandaan natin, walang nag-aaway mag-isa. Sige, galit siya, hindi mo pinatulan, di wala. Kaya lang minsan gigil ka o nag-away ka, minsan sa maliit na bagay, lumaki ng husto. May nag-o-obsess sa atin sa negative emotions. Alalahanin. Siyempre, lahat ng tayo may alalahanin. Pero bakit nga binabanggit ng Panginoon, wala naman daw makakapagdagdag sa atin isang oras ni isang araw sa ating buhay sa sobrang pag-aalala. Ba't binanggit ng Panginoong Jesus yan? Kasi baka mauwi sa anxiety. Na hindi na ho tayo makalaya dyan at mawala na yung balanse natin. Puro alalahanin na lang ang tututukan. Naalala nyo yung parabola ng mga hasik? Di ba may mga binhi na nahulog doon sa lupa na tumubo siya, kaya lang tumubo yung mga dawag, ininis ito ng mga alalahanin. Ano nangyari? Ang namamatay yung dapat na sibol na inaalagaan. So sa ating mga buhay, ang obsession po ay isang issue. Ang kaaway ay pwede hong sumingit at tayo po'y ipatutok sa mga bagay na mag-aalis na ating pagsunod, pananampalataya at interes sa kalooban ng Diyos. Yung oppression. Ito naman po, ang kaibahan nito, hindi siya pumipisan sa iyo. Kaya lang, binabagabag ka niya mula sa labas. May isang talata ho tayo dito, yung Romans 12:2. Di ba sabi doon ni Apostol Pablo, kaya nga, wag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Anong sabi? Kundi kayo'y magkaroon na ng pagbabago ng inyong isip upang inyong matunton at malaman ang mabuti, ganap at kaaya-ayang kalooban ng Diyos. So dito tayo sa pag-iisip. Bakit tinarget yan? Kasi ang oppression minsan dyan ang gagaling. Pastor, hindi po ako makatulog. Bakit? Ito sample. Ulitin ko, bawal magalit sa guest speaker. Pero sasabihin ko ng diretsa, no? May mga tao lalapit sa'yo, lalo na yung mga bandang November. Yung October 31 hanggang November 1 and 2, yan marami ang magpapapray. Meron ho akong ilang okasyon Pastor, pag-pray mo naman ako. Bakit? Hindi po ako makatulog. Natatakot po ako sa dilim. Okay. E di background checking muna sa spiritual warfare. Tatanungin mo, ba't nagkaganyan? Ano ba ginawa mo? Nanood po ako ng horror tuloy-tuloy sabi ko, ba't pagpe-pray kita? Hindi ba dapat masaya ka? Kinita mo yung pinagkagastusan mo. Nagbayad ka para manood na nakakatakot. Ngayon takot ka na. Di sulit. Sasabihin, si pastor naman nagbibiro, nanloloko. Bakit? Hindi ba ginusto mo yun? Pero ito yung punto. Dapat nga, ang tawag ho doon sa Romans 12:2 ay isang preventive commandment. Kung may mga utos ang Diyos, ito gawin mo, yan ay proactive. Pag may sinabi ang Panginoon, ito'y iwasan mo. Ang tawag sa utos na yun ay preventive. Huwag mong pahintulutang lumagay sa iyong sistema. Bakit? Pag pumasok na, ang hirap alisin.
Ang sabi nila, ang human brain ay parang spongha. Ang problema mo pag nakapasok, hindi mo malalabahan. Nakuha po natin at maapektuhan ka ng iyong naiisip. Kanina lang may binabasa ako tungkol sa Columbine. Ewan ko narinig nyo na ho ba yun? Yung mass shooting dati na pinag-aralan sa Amerika. April ata yung nangyari, kaya binabalikan at nakita ko lang kanina doon sa isang post sa Facebook. Ano ho yun dalawang magkaibigang Amerikano, si Eric Harris at Dylan Klebold. Ano to, galing ho sa maayos na pamilya. Ang ikinagulat, anong nagdulot na kanilang barilin ng kanilahong mga kaklase at isang guro at nagpakamatay yung dalawa. Tiningnan yung background, paboritong kanta, yung mga kanta ni Marilyn Manson tungkol sa karahasan. Paboritong pelikula, Born to Kill. Noon, ang kanilang video game na paborito, yung first version ng Doom. At siyempre sa Amerika, medyo loose yung pagkakuha ng mga sandata. O yun, nauwi sa ganun. So yung impluensya nakakaapekto. Tama po ba? Kasi nga, garbage in. Kaya nga ang banal na kasulatan, pina-filter, ma-obsess ka. O eto, nanood na nakakatakot. Alam niyo bang minsan nakakapag-produce ng illogical na mga kaisipan ang gawa ng kaaway? Suggestion pa lang isip at puso. Pastor, natatakot po ako sa dilim. Bakit? Kasi po, baka may makita ako. Hindi makagawa ng pananawagan ng kalikasan. Tama? Hindi makatulog ng patayang ilaw. Baka daw may makita. Bakit illogical? Alam niyo may minsan sa sobrang dilim, hindi mo nga makita yung palad mo sa harapan ng mukha mo. Kaya ka nga, nag-iilaw. Para meron kang makita. Nakuha natin? Pero ang katwiran mo, nakakatakot, madilim. Baka may makita ako. Madilim nga Pero pag may ilaw, hindi ka natakot kasi nakikita mo na. Paano nangyari yun? Saan mo nakuha yan? Nakuha mo yan doon sa mga pinanood mo, mga binasa mo at mga kwentuhan ng katatakutan. Na-oppress tayo minsan sa ganung kababaw na bagay. May iba pang mga opresyon pero tatandaan, kailangan suriin muna talaga bang opresyon. No? Kasi minsan, Pastor, gumagalaw po palagi kasi ang mga kaldero sa amin. Meron po akong ganyan. Pinatulog pa ako sa bahay. Na-discover ko daga. Ang tagal nilang naalipin ng daga. Yung daga, wala naman hong spiritual na kapangyarihan. Kaya lang yung takot nga sa tao. Meron naman Pastor, may nagpapakita po talaga. Yung pala yung kapitbahay, nagsasampay nung parang yung bandana na nakikita nila pag umiihip yung hangin, may gumagalaw daw dun sa area na yun. Meron nga, nakita ko rin Kaya lang, pala yung parang balabal na nakasampay doon, na umuusli doon. Pag humahangin, isipin mo yung mga takot na inaabot ng tao. So, oppression. Tingnan niyo munang kinikilabutan po ako, Pastor. Kasi meron po ako nararamdaman dito. Ako rin minsan, kinikilabutan. Pero hindi dahil natatakot. Yung kilabot at yung kiligkig, may ibang mga dahilan yan. Tama po ba? So susuriin mo muna, may gawain ba na spiritual na kinokontra yung kaaway? May ginawa ka ba? Kaya siya ngayon ay merong influence at epekto sa buhay mo. Pero napakahalaga mamaya paano yung pagsuwata. So yan po ang oppression. Ang pangatlo at pinakamataas na uri ng pangingialam ng kaaway sa atin ay yung tinatawag nating pagsapi. Now remember, ang word na possession came from one word, possess, inangkin. So ibig sabihin, pag ang isang tao ay may malinaw na ugnayan, genuine na relationship kay Jesus as Lord and Savior, hindi ka na pwedeng angkinin ng dyablo. Ulitin ko ito ang theological teaching niyan. Pag ang isang tao ay may malinaw na naugnayan kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, hindi na siya pwedeng angkinin ng kaaway. He cannot be possessed. Bakit? Anong sabi ni Jesus? I uphold you with my righteous right hand, and no one can snatch you out of my hand. My Father upholds you with his righteous right hand, and no one can snatch you out of my Father's hand. And you are sealed with the Spirit. Tatlong persona na ng Diyos ang nagbibigay ng patunay na ikay inangkinan niya. Hindi ka pwedeng agawin basta-basta ng kaaway. Ang pwedeng mangyari sa mananampalataya ay ma-obsess at ma-oppress kung may kompromiso tayo. Pero yung ma-possess, hindi na ho dapat nangyayari sa isang tunay na mananampalataya. Pastor, naglilid po ay sinapian. Babalikan natin yung prinsipyo. Kaya marahil na angkin ng kaaway dahil yung tao ay hindi talaga suko ang buhay sa Panginoon. Pwedeng marami siyang activity, pwedeng marami siyang alam. Pero iba ho yung nagpaangkin ka sa Panginoon.
Pag yun ang realidad, hindi ka dapat maangkin ng kaaway. Nakuha po natin, very clear yung possession. At yung ating binasa doon sa passage kanina tungkol doon kay Jesus, yun hong masamang spirito na yun ay kanyang sinuwata at kanya pong pinalayas. Dahil hindi ho pwedeng manatili. Ano ho? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang kabanalan at ang kapangyarihan ng kanyang katwiran, hindi ho mananaig yung kadiliman. Kaya ito po ang ating tatlong depensa. Kailangan po natin itong matutunan para kung tayo po ay humaharap sa spiritual battle. Whatever yung tatlong level na yun. Kung possession, malamang meron ho kayong na-witness. No? Biglang, parang ito'y sinapian. Paano ho malalamang sinapian? Kinakailangan ho, may process muna ng elimination. Number 1, yan ba ay walang background na meron siyang psychological challenges? Bakit? Minsan kasi merong similarity. Hindi ibig sabihin sinapian, pero baka meron pong tinatawag nating mga physical na nangyayari sa kanya, kaya siya nagmamanifest ng isang uri ng behavior. Okay? Kasi pag tinawag na sinapian, magugulat ka po dyan. May mga di pangkaraniwang kakayahan. May makikita kang nagle-levitate. May makikita ka, hindi maka-English ng diretsyo. Pag sinapian, kayang kausapin kapag ang kaharap po ay Amerikano. Nangyari ho yan dun sa seminaryo. Ang kaharap po ay Amerikano. Nag-i-English. Nung ang humarap ay misyonaring German, nag-aaliman. Ang galing. Pero pag wala yung spirito, hindi nga makasalita ng diretsang English. Ibig sabihin, supernatural yung kakayahan nito. At yun nga, sinasapian, may di pangkaraniwang lakas. At doon makikita nyo minsan, pag sinusuwata mo sa pangalan ng Panginoong Hesus, nire-resist niya. Ayaw niyang tanggapin. So dito sa atin, ano ang ating panglaban sa spiritual na labanan? Yung una ay yung salita ng Panginoon. So remember, ang Panginoon ay meron siyang katotohanan. Dahil ang kaaway sa John 8:44 ay pinakilalang ama ng kasinungalingan. May pangalawa, the accuser of the brethren. So kung ikaw ay mananampalataya, ayaw niya maging victorious ka. Gusto niya lagi kang talunan. Aalisin niya sa iyo yung iyong kaisipan na may tagumpay sa Panginoon. Aalisin niya sa iyo yung kumpiyansa mo na ikaw ay ni-redeem na at ni-restore ng Panginoon. Aalisin niya yung pagtitiwala mo na ang Panginoon may magagawa sa iyong kondisyon. Yan ang kanyang gagawin. So, remember, you go back to the Word of God. Very important yan. Paunawa, kinakailangan natin talagang bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Narinig niyo na yung kasabihan, hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Kung halimbawa, hingan ko kayo ngayon ng tigi-tigisa kayo, bigyan niyo ako ngayon ng tigi-tigisang tasang asin. Ano sasabihin niyo? Isang kami kukuha pa. So kung sinabi mo sana bago kami pumunta rito, may asin kami. Eksakto. Hindi mo pwedeng ibigay sa akin yung hindi mo dala. Paano yan pag umatake ang kaaway, wala kang alam? Alam mo gagawin mo? May marami na ako nakita. Kukuha kasi napanood sa pelikula. Yung dalawang tingting, tatali. Lumayas ka. Ano gagawin? Krus. Yan. Hahanap ng tubig, papaliguan. Akala doon ang kapangyarihan eh. Yung iba naman, yung Biblia, tama, yung kanyang nilalaman ang salita ng Diyos. Pero nakakita na ba kayo ng tao na ang ginawa ay pinunit yung mga pahina ng Biblia at pinakain doon sa sinapian? O kaya po ipinalo doon sa ulo ng sinapian para daw hindi ho ganun. Iko-command mo through the teachings of Christ. Hindi ho yung kung ano-anong bagay. Bakit ho nagkakaganito? Kung nandun sana sa embedded sa ating isip at kalooban kung ano yung katotohanan, hindi ho kung ano-anong mga strategiya dudukutin. Kaya ho madalas na nadudukot natin ay yung mga sa sere ni Mang Kepwing at yung mga pelikula dahil yun ang lagi nating exposure. So pag may ganitong mga atake, ano dinudukot po natin? Di yun din. So meditate on God's Word. Sabi nga sa Joshua 8, meditate on it day and night so that you will know everything written in it. So tatandaan natin, yan ang katotohanan. Pangalawa, the name of God. Sa pangalan ni Jesus ay pwede pong palayasin ang gawa ng kaaway. Mamaya makikita natin. At yung baluti, ano ho ba ang ibig sabihin ng mga bagay na ito? So tingnan po natin. Pag sinabi nating salita ng Diyos, tinatawag din ito sa Efeso kabanatang 6 na espada ng Espiritu. No? At ito po ay may kakayahan na paghiwalayin. Ibig sabihin, ito ay may kakayahan para i-sort out ano yung kasinungalingan sa katotohanan. Pag ito nakasulat sa salita ng Diyos at may pumasok na katwiran na kontra dyan, hindi yun ang tama. Yung
kasulatan ng Panginoon na ibinigay niya, yan ang tama. Kaya nga ibinigay yan eh. Sandata mo yan pang suwata ng mali at ng kasinungalingan. Pangalawa, ito yung depensa natin eh. Kaya di ba makikita nyo, maging ang Panginoong Jesus nung tinutokso siya ni Satanas, sabi ng salita ng Panginoon, you have to quote the word dahil yon ay kinakatakutan ng dyablo. Bakit? Nako, magugulat kayo. Isa sa mga ayaw ng dyablo ay yung banggitin mo sa kanya na pag may sinapian, talunan ka na. Ayaw niya ipakita yon na siya ay talunan. Pero nakasulat sa Biblia, ginapi na siya ni Kristo sa krus eh. May pangalawa, hindi lang na siya ay ginapi na ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, may nakalagay sa Biblia, siya po ay ibubulid doon sa impyerno bilang kaparusahan. Siguro iba sa inyo nagtataka, ibubulid sa impyerno bilang kaparusahan. Hindi ba ang impyerno po kaharian ni Satanas? Mali. Kaya nga humahalaga ang salita ng Diyos. Ang kanyang kaharian ngayon ay ang mundong itong makasalanan. So yan ang kanyang kaharian ngayon. Kaya nga gagapiin siya ng Panginoon. Ang impyerno ay nakareserve. Basahin niyo po yung Revelations. Itatapon doon ang Antikristo, itatapon din doon si Satanas upang sila ay parusahan din kalakip ng mga hindi kikilala kay Kristo bilang tagapagligtas. So maliho yung napapanood natin sa pelikula na meron ng mga demonyong tinutusok ng mga salapang yung mga nandun sa impyerno. Hindi ho, sila rin ay takot doon. Nakuha po natin. Yun ho ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Pag binabanggit mo yan, nagwawala. Ba't nagwawala? Dahil nalalaman mo na siya'y talunan. Hindi dahil alam mo lang yan. Ito'y nalalaman mo dahil pinahayag ng salita ng Diyos. So, yan ho ang panglaban natin. You shall know the truth, and the truth will set you free. No? Kalakip niyan yung pagkakaalipin natin sa maraming bagay. Alam niyo ba, minsan, kailangan din tayong mapalaya sa isa sa pinaka-basic na pangaalipin ng kaaway. Ang tawag doon ay superstition. Ano sa Tagalog ang superstition? Pamahiin. Alam niyo ba na merong definition of folkloristic ang superstition o pamahiin? Fear of demons. Bakit? Kasi iniisip mo, pag ginawa ko to, hindi niya ako gagambalain. Ano yun? Maglalagay ng asin sa gilid o kaya bigas. Para hindi na siya lumapit, Pastor, magpapadugo tayo ng manok. Yan, mga paborito ng tao. Ito lang kasimple yan. May pusang gala, malapit sa inyo. Pakainin mo ng pakainin, ano gagawin ng pusa? Babalik ng babalik sa iyo. Bakit? Pinapakain mo eh. Pangalawa, binibigyan mo ng offering, ibig sabihin, sinasamba mo. Hindi mo nare-realize yun, nagbibigay ka ng alay. Ang alay ay isang uri ng pagsamba. Ang nakalagay sa Biblia, resist the devil and he will flee from you. Susuwatain mo. Hindi mo bibigyan ng alay at hindi mo siya nire-respeto. Dahil siya ay kaaway ng Panginoon, kaaway mo rin siya. No? So remember, yun po ang reality nito. No? So ano pa ba ang mga superstitious beliefs natin? Paggabi, bawal daw magwalis. Dahil lalabas daw ang swerte. Meron akong biniro niyan. Nakitira ako probinsya rin yung pinagsalitaan ko, doon ako natulog. Sabi sa akin, kasi pabalat bunga man lang, nagwawalis-walis. Pastor, wag ho kayo magwalis. Bakit? Kala ko dahil bisita. Kasi baka lumabas ang swerte, kapatid. Yung kapitbahay niyo parang nagtitinda ng panambak. Pwede ba natin bumili tayo ng isang truck? Kaya na ako, lagay mo sa loob ng bahay mo. Tingnan natin kung dumami yung swerte kapag dumami ang alikabok. Si pastor naman, pilosopo. Hindi ko maintindihan, hindi naman natin nakikita yung swerte. Tama, ang alam kong winaulis ko lang, alikabok. Paano lumabas yung swerte? Nakuha natin? Nagko-control ng isip natin, and that's a form of a lie. It's a deception. Sa halip na magtiwala ka sa blessing na igagawad ng isang buhay at personal na Diyos, doon ka nakasalalay, nalalabas, papasok ang swerte, depende sa alikabok. Nakuha po natin. So that's a form of deception. What else do we have? We have the name of Jesus. No? Kaya nga ang sabi dito ni Paul, Philippians 2:9-11, therefore God exalted him in the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and even under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, yung paggamit ng pangalan, but remember, you have to belong to Jesus. Doon sa aklat ng mga gawa, merong anak yung punong saserdote ng Israel, si Sceva. Yung mga anak niya, wala namang ugnayang kay Jesus. Ginamit yung pangalan at first, effective.
Pero nung dulo, ginulpi ho sila nung sinapian. Alam niyo kung bakit? Si Jesus, kinikilala namin. Si Pablo, nakikilala namin. Sino kayo? Ayan. So meaning, you can use the name, it's powerful, but make sure you believe in that name. Ano po? Yun po ay napakahalaga. At panghuli is the armor of God. Bakit nga po ibinigay ang mga baluti na ito? Una, the belt of truth. Ang katotohanan ho, dapat nakapalibot sa atin. May sinturon ho ba kayo ngayon? Yung may sinturon, ba't kayo nagsisinturon? Kasi pastor, baka ho mahulog yung suot. Tama naman. Pero pagka sobrang sikip ng iyong sinturon, komportable ka hindi. Ang belt of truth ay ginagamit po ng mga Roman soldiers para pang sukbitan ng kanilang espada, yung scabbard, dyan din ho nakalagay. So ibig sabihin, para dala-dala mo yung salita ng Diyos, komportable ka rin nakapalibot yan at sinusunod mo sa iyong buhay. Yun yung unang atas dyan eh. Di ba? Kasi nga, yun yung katotohanan na sinasabi mong panuntunan ng Diyos, katotohanan din na yung pamumuhay. Pangalawa, the breastplate. Yun hong baluti para proteksyonan yung puso. Kasi ang mga tao, madali noon sa mga labanan. Pagka wala kang baluti na pang-protect, kahit nga yung mga body armor ngayon, laban sa bala, laging meron hong chest pads. Bakit? Kasi pag tinamaan yung puso, usually disabled na, wala na ho yung tao. Pero dito pinapakita, ano ba tinatarget ng kaaway? Emosyon. Dinadali niya yan minsan. Ano ho? Minsan yan ay ginagamit niya para, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, galitin ka. Di ba? Minsan sobrang taas yung tamang hinala, suspicion, ang daming mga klase. Pangatlo, shoes of the gospel of peace. Dati ho, para lumusob sa kampo ng kaaway, stealth, meaning gabi. Kinukubkob nila yan. Pero ang pamamaraan para malaman kung meron lumalapit, naglalagay ho ng tinik, lilibutan nila yung kampo nila. Kasi minsan, pag nakatapak yung kalaban at nakatapak ng tinik, napapahiyaw. Aray, di ngayon, malalaman. Ang point ho noon kung bakit sinasabing wear the sandals of peace. Tayo ho sa labanan, no? Kasi dati yung labanan din, mabato ho doon sa area ng Israel eh. Pag wala kang tamang sandalyas, ang hirap lumusob sa kaaway. Ikaw at ako ay binibigyan ng responsibilidad to go into the world, to preach the gospel, making them our disciples. Di ba? Papunta tayo. We are discipled by Christ. We disciple people so that they will also know Christ and live according to His will. So ang punto nun, pag ikaw ay napipigilan, rendered ineffective ka. Hindi ka dapat mapigilan mag-share ng mabuting balita. Hindi ka dapat mapigilan na ikaw ay maging instrumento ng Panginoon, humubog din ang buhay ng iba, papalapit sa kalooban ng Panginoon. So yun po yung point ng gospel of peace. And then yung peace ho kasi dyan, yung pakikipagkasundo. Ipagkakasundo natin ang nawawala sa Diyos na nagbibigay kaligtasan. Hindi dapat mapigilin yung ating evangelistic efforts. You have to have the shield of faith. Ang atin hong panangga sa gawa ng kaaway ay yung tinatawag nating kalasag. No? Yung shield po kasi ng mga Romans before, iba-ibang klase. Pag espada, yan po ay reinforced ng bakal at yan po maliit para ho sasalagin niya yung espada, pantaga eh. Pagka ang kanya namang kalaban ay nagpapaulan ng palaso, pag walang apoy yung palaso, ang gamit po nila ay yung scutum. Isang uri ho ng panangga na gawa sa inikit na yung dayami, makapal yan. Kasi nga hindi niyo basta-basta mabubuhat, so parang payong siya. Tatama yung mga palaso. Kaya lang minsan gagamitan ng kaawayan ng apoy para bitawan mo. Ano ang point? Ang kaaway ay gagawa ng paraan, alisin mo ang iyong depensa. Pero tiyakin mo daw na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay matibay, na hindi mo ito i-give up para hindi ka vulnerable sa pag-atake ng kaaway. Helmet of salvation. Pinoproteksyonan ng ating isip. Na ang ating isip ay lalamanan ng katotohanan at hindi po ito mapopollute ng kasinungalingan. And of course, kanina nabanggit natin the sword of the Spirit, which is the Word of God. Now, magpinag-uusapan po ang dahilan kung bakit tayo gusto ng Panginoon managumpay dyan. Galatians 5:1, anong sabi ni Paul? It is for freedom that Christ has set us free. Binibigay ng Panginoon sa atin yung pagkakalaya mula sa pagkakaalipin ng kaaway. Maraming klase ng mga spiritual oppression, may mga napoposes, may na-obsess. Sa tulong at biyaya ng gabay ng prinsipyo ng Diyos, mga pangako ng Panginoon, yung kapangyarihan yan, nabibigyang laya ang tao. Isa sa mga mahirap na makawala ay yung nakaraan, pagkahamali, pagtingin sa sariling mababa, di ba?
Pag tiningnan mo yung isang tao, ikaw may may tagumpay ka sa Panginoon. Hindi, siguro yung iba wala sa akin. Hindi, nakalagay doon eh. If you're a child of God, you are victorious in Christ. May struggle po ako sa buhay, hindi ko po mapagtagumpayan. Si Apostol Pablo umamin din dyan eh. Roma 7. Basahin niyo yung talatang 19 hanggang sumusunod. Anong sabi niya? Yung gusto kong gawing mabubuti, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin na masama, paulit-ulit kong nagagawa. Kagandahan habang binabasa niyo yung mga talata, doon yung pananagumpay, lalo na nung dumating sa chapter 8. Ngunit kay Kristo, ako'y higit pa sa isang mapagtagumpay. Nakuha po natin. Kailangan maranasan natin yun. Hindi tayo perfecto, pero pwede tayong sumunod at pwede tayong makaranas ng tagumpay na ibinibigay ng Panginoon. At siyang panghuli, ano ba yung freedom in Christ? Ang sabi dito, if the Son sets you free, you will be free indeed. So bakit tayo ngayon may pagkilala kay Jesus as Lord and Savior? Napalaya tayo sa kasinungalingan ng kaaway. Ano ba yung kasinungalingan ng kaaway? Ikaw, hindi. Hindi ganyan ang kaligtasan. Minsan may gumawa pa ng kanta. Huwag daw maniniwala sa mga sabi-sabi na ang kaligtasan ay madaling makuha. Hindi. Nakalagay sa Biblia eh. Hindi naman sabi-sabi yun. Na pagka iyong kinilala ang manunubos, tinanggap mo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, may buhay na walang hanggan. Malinaw yun eh. Kahit kung ano-ano pang rekisitos at kung ano-ano pang kalituhan na ibibigay ng tao, balikan mo ang katuwiran ng Panginoon, mapapalaya ka. At sa iyong personal na buhay, kung ano man ang mga kompromiso, at ito'y mababasa mo sa aklat ng mga gawa, meron ka ba sa bahay mo o sa buhay mo na mga bagay na magduduktong sa iyo sa mga bagay na sa mga spiritual, mga practices, mga engkantasyon, mga bertud, ano-ano pa man yan, na nagiging daan para hindi maging lubusan ang iyong kalayaan sa Panginoon, dapat i-give up mo yan. Doon sa aklat ng mga gawa, anong sabi doon sa mga taga-Efeso? Nung nalaman nila yung kapangyarihan ng Panginoon at hinahanap ng Panginoon sa kanila, sinunog nila ang kanilang mga libreta. Ito'y umabot ng 50,000 drachma, ang laking halaga. Pero ito'y mga bagay na tinanggal nila sa kanilang mga buhay dahil ito ay sa gawaing okultismo, laban sa gawain ng Panginoon, at ang kanilang kagustuhan ay makapamuhay ng malaya sa pagsunod at pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa mga kapatid, I do hope na ating nakita, ang Panginoon ay nagbibigay ng spiritual na tagumpay. Gumagalaw siya sa isang mahimala at makapangyarihang pamamaraan. Pero dito ho, kinakailangan yung will, yung kalooban na suko ng mga taong talagang lalapit sa Kanya at hihingi ng Kanyang tulong at Kanyang pagpapalaya. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magandang umaga po. We thank God po for the wonderful message that we have received this morning. There are really a lot of spiritual battles, spiritual warfare that we experience in this world. But we have hope in Jesus who has overcome the world. So may I invite every one of you to please stand as we sing our response song. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mo
sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Minsan ay hindi ka nagkulang, Panginoon. minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Thank you very much, Reverend J. Bansuelo, for sharing the Word of God with us. From Mark 1:21 to 28. You may be seated. We are so grateful for the powerful reminder about the reality of spiritual attacks, obsession, oppression, and possession. And more importantly, for pointing us to God's provision of defense through His Word, His name, and the full armor of God. Usually, we are so overwhelmed sa kasalukuyan at nangyayari na ang ating isip, ang ating mind, ang isip ng tao, ayan ang battlefield ng kaaway ni Satanas dahil lagi na lang social media ang laman ng utak natin, nawawala ng part ang Word of God. Because if the Word of God is not in our mind, mas mabilis po tayong talunan.
Praise God for today's reminder that Jesus is triumphant over the enemy and all its evil forces. That we have full armor to help us win in spiritual warfare. His word, who is Jesus, is our most powerful weapon and the key to victory. Let us confidently and courageously proclaim Jesus and so cast out any foothold of the enemy from our lives. In our warmest welcome to everyone here present, especially for the first-timers. Meron po bang first-timers? Kung meron man, kayo po ay very much welcome at sana po isang pagpapalang ang inyong pananambahan ngayong umaga. Mga nasa online, mga first time din po, you are very much welcome. Malugod po namin kayong inaanyayahan na magpatuloy na lumago sa pananampalataya sa pagsamba kasama namin linggo-linggo. Inaanyayahan po din namin ang lahat ng mga nadalos na tayo ay sumali sa We Group Life Huddle. Isang maliit na grupo kung saan sabay-sabay na tayong lumalago bilang mga alagad ni Kristo. Kung nais po ninyong maging bahagi, lumapit lamang po kayo sa amin upang kayo ay aming matulungan. You could choose your own group kung saan po kayo comfortable. About po sa Adult Bible Class, join po tayo sa Adult Bible Class tuwing linggo, 7:45 to 8:45 sa Welcome Hub. Sama-sama nating tuklasin at pag-aralan ang buong Bible, kung saan nasa simula na tayo ng 2 Samuel na po tayo ngayon. Also, reminder sa ating Clay Kids Ministry volunteers, para naman po sa mga mananampalataya na may pusong magturo sa mga bata. Ang ating Clay Kids Sunday School ministry naman ay nangangailangan din po ng volunteer teachers and assistants upang tulungan tayong palakihin ang susunod na henerasyon sa pag-ibig at takot sa Panginoon. Kung kayo po ay tinatawag ng Diyos sa ganitong paglilingkod, makipag-ugnayan lamang po tayo kay Sister Susie. Gayon din po, naghahanap din po tayo ng karagdagang katuwang sa ating tech team sa kanilang booth. Kung kayo po ay may kaalaman o nais matutong tumulong sa ganitong gawain, maaari po kayong lumapit kay Deacon Adrian Ang. Shall we all rise up for doxology? Let's receive the benediction. Naway ang kagandahang loob ni Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu
ay sumainyo. Guansuyaso kito ke unhui, pe siyong te et hiat hang, kap siyang ding e po wisu, kap lansyang lang sa kaptile. Titkaw yaso te di pay kolay. Amen. Amen. Our Savior be with us, and the fellowship of the Spirit be with us forever. Pansamantala pong nagtatapos ang ating pananambahan ngayong umaga. Ngunit ang pakikibaka sa kaaway ay patuloy sa pamagitan ng kanyang salita at ang espada ng Espiritu laban sa kaaway. Tayo po ay manatiling narito at tinatawagan po natin ang lahat ng mga mothers, mga nanay, ina, Mahal na kapatid, iyo bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalakan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Mahal na kapatid, iyong bang nababatid? Si Jesus ay naghatid, pag-ibig na walang patid. Ganap kanyang kagalasan, sa tuwina ang kalakasan, ipahuli ating kaligtasan. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng gulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay. Kamusta kaibigan? Magkilos nga ay tunghayan, kabutihan niya'y tikman, biyayang inilaan. Ganap kanyang katapatan, sa tuwina ang kaalwanan, ipagpuni kaluwalhatian. Sa bagong buhay, pagpasa walang hanggan, puno ng kulay, pag-asa at tagumpay. Halina't sama-sama, sa Kanya lamang sasamba. Purihin si Jesus na walang humpay.
sasamba